Magandang araw mga bata! Ang ating asignatura sa araw na ito ay edukasyon sa pagpapakatao. Halina at samahan akong talakayin ang tungkol sa pagpapahayag ng saloobin. Ako po ang Teacher Lani. May lakas ka ba ng loob na sabihin ang iyong mga ideya? Tapat ka ba na ang iyong sinasabi ay siya ring laman ng iyong isip at puso, tulad ng mga nasa larawan? Kaya mo bang ipahayag ang nais sabihin? Naglalakas loob ka bang punahin ang mga maling ginagawa ng iba? Ang pagpapahayag ng saloobin ay ang pagsasabi ng iyong totoong naiisip at nararamdaman. Ito ay ang iyong mga puna sa sarili at sa iba na dapat maipaalam. Layunin ng pagpapahayag ang makatulong upang makapagbigay linaw sa kaisipan, malaman ang katotohanan, makatulong sa paglutas ng mga suliranin, at makatulong sa pagbabago ng tao tungo sa pagiging mas mabuti. Sa kabilang banda, madalas ay ayaw ng mga tao na napagsasabihan. Karamihan ay nagagalit o kaya ay nagdaramdam kapag may punang binanggit tungkol sa kanila. Dahil dito, may ilang ayaw na ring magpahayag ng saloobin o damdamin sa takot na baka sila pa ang magmukhang masama. Ikaw, magsasabi ka pa rin ba ng saloobin o hihinto na rin? Kung ikaw ang pagsasabihan ng iba, paano mo ito tatanggapin? Narito ang mga dapat mong tandaan sa pagpapahayag ng iyong saloobin. Magkaroon ng mabuting hangarin sa pagpapahayag. Pag-isipan mo ng mabuti ang sasabihin. Alamin muna ang katotohanan bago magsalita. Maging magalang sa kausap at ipakita ang respeto. Maging marahan sa pananalita upang hindi makasakit. Kung ikaw naman ang tatanggap ng opinyon o puna ng iba, kinakailangan mong maging bukas ang puso at isipan sa pagtanggap. Ipakita ang paggalang sa kausap. Pag-isipan kung totoo ang puna o pahayag. Magpasalamat sa puna o payo. Gamitin ang puna upang makapagbago. Minsan ay masakit marinig ang katotohanan, subalit kailangan mong magpakatatag. Mahirap man na punahin mo ang iba dahil baka maging simula ito ng hindi pagkakaunawaan. Kailangang magawa mo ito ng maayos at maipaunawa. Pinakamahalagang maging tapat at totoo. Laging tatandaan na kaya ka nagpapahayag ng saloobin ay dahil gusto mong makatulong upang magbago ang isang tao. Siguraduhin ikaw ay may paggalang o respeto. Habang sinasabi mo sa iba ang iyong opinyon o ideya. Ikaw naman ay dapat marunong ding tumanggap ng puna mula sa iyong kapwa. Pakinggan mo ito gamit ang bukas na isip at puso. Gamitin mo ito upang mapaunlad ang sarili. Panuto. Suriin at tukuyin kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng maayos na pagpapahayag ng sariling opinyon o ideya, o saloobin at pagtanggap nito. Lagyan ng check ang patlang kung oo at X naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Buong pagpapakumbabang tinanggap ni Zoren ang puna sa kanya na mainitin ang kanyang ulo. Nangako siyang magbabago. Sinabihan ni John si Nestle na mabagal magbasa at hindi na matututo pa. Habang ginagawa niya ito ay tumatawa pa siya. Ikatlo, ipinagsigawan ni Ricky sa mga tao na marumi at mabaho ang kanilang barangay.
Ika-4, umiyak si Lloyd nang mapagsabihan ng nanay sa maling ginawa. Ika-5, kinausap ni Marge si Ivy upang paalalahanan ng masamang magmura sa kapwa. Ipinaliwanag nito na hindi ito tama. Panuto. Sagutin ang mga sumusunod ayon sa iyong natutuhan sa araling ito. Isulat ang letra ng sagot sa iyong kwaderno. Una, ito ay ang pagsasabi ng iyong totoong naiisip at nararamdaman. A. Pagpapahayag ng saloobin. B. Pagrereklamo sa iba. C. Pakikipag-away sa iba. D. Pagiging madaldal. Ikalawa, ang mga sumusunod ay pagpapakita ng tamang pagpapahayag ng saloobin, maliban sa A. Pag-isipan mo ng mabuti ang sasabihin. B. Alamin muna ang katotohanan bago magsalita. C. Maging magalang sa kausap at ipakita ang respeto. D. Maging marahas sa pananalita upang hindi makasakit. Ikatlo, kapag ikaw ay tatanggap ng puna mula sa iba, dapat na A. Gamitin ang puna upang makapagbago. B. Ipakita ang paggalang sa kausap. C. Magpasalamat sa puna o payo. D. Lahat ng nabanggit. Ika-4, nagalit si Kim na bigyan ng payo ni Aryan na iwasan ang pagsasalita ng masasama o pagmumura. Ang ginawa ni Kim ay A. Tama. B. Mali. C. Okay lang. D. Maayos. Ika-5, pinakamahalaga sa pagpapahayag ng saloobin ang maging A. Tapat at totoo. B. Mapagkunwari. C. Mapanakit. D. Malihim at tahimik. Panuto. Ayain ang nanay o tatay na magbigay sa iyo ng puna. Ipakita ang tamang kilos sa pagtanggap ng puna. Isulat sa kwaderno ang sinabi ng nanay at tatay at ang iyong naging tugon sa kanilang sinabi. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Ako po ang Teacher Lani.